Good morning guys! Welcome back to my channel and today I'm going to try something different. Wala akong script. Meron lang akong isang topic which is yung pinost ko dun sa Call Center Philippines page on Facebook. I asked you guys last week to complete the list about things not to say to someone who works in a call center. And as I promised, I'm gonna go ahead and read the top comments there. Either they're funny, relatable, or nakakainis. Okay? Because I just want to piss myself off. What else? So, by the way, kakauwi ko lang. I just came home from work, so medyo haggard pa tayo. If you work on a night shift, you should be able to relate. It's actually our bedtime. Alright, so let's begin. Okay, so I'm reading the comments right now. It was published on August 17. Things not to say to someone who works in a call center. Here we go. From Emil Sanchez Cruz. Malaki sahod pero walang ginagawa. Saan yan? Okay, pwede ba kaming ma-refer? Kasi malaki sahod, yes, pero yung walang ginagawa. There are times in a call center na medyo petics talaga, na medyo low volume ang tickets or calls, pero yung walang ginagawa, can you elaborate more? Kasi kung wala talagang ginagawa dyan, I want to transfer there right now. And then other comments, let's give chance to others. Aaron Aragon de Gia, correct? Kaya wala kang love life, puyat ka kasi lagi. Wow, may kilala akong friend na sagana sa tulog pero hanggang ngayon walang love life. So, I'm not sure kung paano niya generalize na pagpuyat, walang love life. Or pagpuyat ka kasi lagi, walang love life. Well, anyway, makes sense. Kasi baka puro tulog ka na lang, wala ka nang time mag-date or whatever. But say, Jordan Panes Espartero, binabayaran kayo para murahin. So parang entitled ang customers talaga na magmura, na murahin kami personally or i-attack personally yung agent. Customers can complain about the services. We do understand, we empathize, but to say that it's part of our job to be cursed or to be embarrassed or to be assaulted, verbally assaulted over the phone, it's just not fair. Okay? Most people who said those things are probably not even in the industry because, mind you guys, I'll let you do the job for one day and I bet you would appreciate it even more. It's just really hard. You're clueless. So, shut up ka na lang. Bakit ka pa nga nag-graduate sa 4-year course kung mag-call center ka lang pala? Well, merong mga licensed engineers, nurses, even doctors, choice nila yon. Okay? It's the industry para sa lahat. Okay? Hindi siya nag-discriminate kung ano yung tinapos mo. Minsan kahit undergrad ka or ano ba, kahit ano pa yung degree mo, kahit anong age mo, makakapasok ka. Okay? So, huwag natin i-discriminate. As long as nag-work yung tao, I mean, huwag na siyang pakialaman. Alright? Hindi ko mag-gets kung bakit may mga ganitong comment. Next, wala ka na bang mapasokang ibang trabaho? The thing is, maraming work sa Philippines. Diba nga, based doon sa DOLE, there are a lot of opportunities in the country. What we're missing are skilled people or qualified applicants. So, and speaking of walang ibang mapasokang trabaho, maraming jobs pero hindi sufficient yung income na pwede natin makuha or yung salary for what we need. Tagasagot kayo ng telepono. Very common to kasi nga lalo na yung mga clueless, they think telephone operators lang yung mga nag-work sa call center. But no, there are technical support, may mga sales, may mga nasa billing, mga nasa health services. Here, answers are scripted. Trabaho ng bobo. Okay. Answers are scripted. Not really. I think spills are scripted. Okay. Pero yung answer, since a conversation between the agent and the customer, it's real time. So, para practicing mo na scripted siya, pwede siguro may mga baon ka ng scripts
But when it comes to dealing with certain situations or rebuttals with the customer, hindi pwedeng scripted yon, because the customer would know kung may binabasa kang script. Okay? Trabaho ng bobo. Okay. Sobrang immature at sobrang bobo ng taong nagko-comment ng ganito. Okay? Ito totoo lang. Okay. Ito, sinabi niya, hindi na nag-gets ng iba yung post. Okay. So sabi niya, telephone operator lang kayo, di ba? So again, hindi nga gano'n. Sorry, medyo may commercial lang. Okay. Di ba pang undergraduate lang na trabaho yan? Hindi lang pang undergraduate, huwag ina-underestimate ang mga undergrads. Kasi minsan sila pa yung mga napopromote. Mas naunahan pa nila yung mga graduates. And that's true. Kasi nga, di ba, very diverse ang call center. It's survival of the fittest inside the industry. So, yun talaga. Call center agent ka pa rin. Okay, sometimes it's a choice. Okay? There are people who are agents or associates for 10 years, 5 years, but they are happy. And choice nila yun, okay? Because ipipilit mo sa kanila na ma-promote sila, or if ayaw nila nung gano'n na nagmamanage yung tao, gusto nila hawak nila yung oras nila or yung metrics nila, sila lang inisip nila, log in, log out lang, or masaya lang sila sa ginagawa nila. Kasi minsan, yung mga agent, mas malaki pa yung nagiging take-home pay nila kaysa sa mga supervisors kasi sa sobrang daming perks. Okay? So, again, kung hindi nyo alam kung ano yung nature ng call center work, kung never nyo pa na-try sa industry, please, be careful with your comments kasi kayo yung nagmumukhang uneducated. Okay, next, cheat. Hindi. Cheap. May paano ang cheap? How do you define cheap? Kasi for me, cheap, hindi makaka-afford ng mga luho like Starbucks or cheap. Parang cheap. I don't know kung parang cheap. Karamihan sa call center ay it's either pa-social or social talaga because of the capacity to pay, capacity to buy, and you know, maraming bonuses, okay, I would say. Call center agent lang pala. Okay, yung lang, okay. So again, bakit nila lang ang isang profession, okay? Mean, sobrang mean. Next. Laki ng sahod mo, manglibre ka naman. Okay. Normally, ganito yung nangyayari. Pag nasa reunion kayo, especially yung mga college friends mo, pag nalaman nila na nasa BPO company ka, not necessarily call center, but if you work at a BPO company or for example, night shift, they assume agad na ang laki-laki ng sweldo mo. Okay? They don't think about the taxes, kung ano yung mga deductions, and everything, kung ano yung mga expenses mo. So, ang hirap nila agad sa'yo, manlibre ka naman. And of course, out of pressure, kasi nga malaki nga yung expectation sa'yo sa sweldo mo, you would actually pay the bill. And then deep inside, ginajudge ka pa rin nila. And then they still think na they're better than you because they're working at a government post, or they're working day shift, or they are normal. Okay. Uso casual sex dyan sa inyo. Feeling ko depende siya sa kung saang call center ka nag-work. Okay? May mga call center companies, aminin na natin yan, na medyo mga liberated yung mga tao doon. Depende sa nature ng job. And meron din naman mga BPO companies, mga back office projects, or ibang mga call center jobs na may kita mo talaga na medyo iba, nandun yung decency and nandun yung integrity ng mga tao. Okay? And huwag generalize lagi pag call center. Dead-end job, malaki sahod, madaling trabaho, ginagamit ang utak. Hindi ginagamit ang utak sa call center. How would you say na hindi ginagamit ang utak sa call center? Okay? Ikaw kaya magdamag kang gising, nagtitake ka ng calls, nagtatype ka, okay? Nag-iisip ka kung paano sasabihin mo sa customer in English, okay? Isabay mo na yung nosebleed, puyat, pagod, gutom, naiihi ka na, and then paano hindi ginagamitan ng utak yun? I mean, ikaw ata hindi gumagamit ng utak yun kasi kung kapag-comment ka, ganun-ganun na lang. Wala ka namang idea.
Okay, medyo na high blood na ako. So, kaya daw niya iniwan yung isang cute kasi nga sinasabihan daw siya na pagod siya. Again, mahirap magkaroon ng relationship pag ikaw ay nasa BPO industry kasi nga konti lang yung tao nakakaintindi sa nature ng job mo. Especially if you work on night shift or mid shift or meron kang mga pasok during weekends. So hindi sila nakakasabay. Next, tumataba ka. It could be a compliment or an insult or a body shaming comment. Talagang nakakataba guys sa call center with all the times na nakaupo ka lang and then sobrang lamig, ang daming food, every time na lang na may mga celebration, may mga birthday, lagi may mga pakain sa floor, sa pantry, kung ano mga meals, and ayun, nakakataba talaga siya. Malalandi mga taga call center galing kay Lalaine Ang. Malalandi, hindi lang sa call center, marami ring malalandi sa mga government offices. Okay. Sa call center, lahat may bisyo. Hindi po lahat. Okay? In fact, my first ever team noon, parang wala pa atang 5 yung nagsisigarilyo. Or, well, occasional drinking, yeah, it happens. Pero, may bisyo, bisyo drugs? Okay. From Andrea David, pautang naman, sa call center ka naman nag-work, laki sahod. Okay. Again, hindi po ganon kalaki ang sahod ng mga taong nasa call center. Malaki siya pero malaki rin yung tax. At normally, sabi nga nila, di ba, your expenses are directly proportional to your income. So kung malaki yung income ng mga taga call center, it's either mabinabayaran niyang postpaid plan, mabinabayaran niyang car, mabinabayaran siyang condo, or meron siyang mga binabayarang insurances. So don't assume. And then, as alam naman natin, di ba, pag nagpautang tayo, we should not expect na makakuha natin siya in return. So, yeah, be wise with your hard-earned money, guys. So, maraming scam, maraming ganyan sa call center na mga kasama mo lang sila during training and then mangungutang sa inyo lahat and then bigla na lang mawawala. Ang dami ko lang narinig na ganyan. So, yan, be careful lang. Basta taga call center mayabang, feeling magaling mag-English. Okay. Siguro dahil kailangan siya sa trabaho. And then, normally kapag newbies sa call center, especially mga nasa under 2-week training pa, medyo nadadala talaga nila sa labas or sa MRT, sa restaurants, or sa fast food, or kahit sa bahay, kahit habang natutulog. I remember during my training days sa call center, puro kayo English, babalikin yung mga subject-verb agreement, mga idioms and everything. May tendency talaga na masasabi mo siya. Kahit order ka lang ng value meal sa labas, diba? May English mo yung crew, which is hindi nga ganun ka, how would I say it? Hindi ganun ka normal, okay? And then, karamihan kasi sa mga Pinoy, masyado tayong nosy, diba? May konting nag-English lang, or meron lang konting nag-dinarte, meron lang nag-slang ng konti sa words. Parang, we judge the person, or we call her out, we call him out, or we basically comment on anything. Wait lang, medyo malalobat na yung show. Okay. Next, from Elspeth Blackstone. Wow. Bakit dyan ka nagtatrabaho? Sayang naman ang pinag-aralan mo. Okay. Again, nasasayang lang ang pinag-aralan kung hindi ka nagtatrabaho at all. Okay? Kasi, one way or another, meron kang nagagamit sa work mo ngayon na pinag-aralan mo noon. Okay? First, course, math, English, a bit of science, history. Okay? So, paano siya nasasayang? Okay? Ang haggard mo, te. Ba to? Nakikita ba ako ngayon? So, medyo pawis na ako. From ML Arias, wala namang growth sa industry na yan. Okay,
this one I can prove wrong, okay? Because I started as an agent, I became a floor walker, SME, trainer, QA, hanggang sa naging bilingual Spanish representative ako. And posibleng walang growth, okay? Walang growth doon sa lugar na hindi mo nina-nourish, okay? Based nga doon sa quote, diba? The grass is greener where you water it. Wow. Basta something gano'n. Keisha Joyce Lupat. Hindi ka na nagpapakita, nag-iba ka na. Totoo to. Maraming mga nag-work sa call center na medyo na hindi na sila nakakapag keep in touch dun sa mga tropa nila kasi nga it's either panggabi nga sila nag-work o meron silang pasok ng weekends or madalas mas pinipili na lang nilang matulog kaysa makipagplastikan. Pa-Starbucks call center agent lang naman. Ano ba problema nyo? Okay? Kung kaya nyo mag-Starbucks din kayo. Kung ayaw nyo mag-Starbucks, kung gusto nyo lang 3-in-1 na kape, go! Pero huwag nyo namang i-highlight dahil lang nakapag-Starbucks lang dahil call center agent. Hello, kahit nga janitor nakapag-Starbucks na ngayon. Ang gugulo nyo Next. May pasok kayo ng Pasko, New Year, holiday kala, bakit ang weird? Normal na sa amin yun, hindi na siya weird, okay? Sarap buhay, laway lang puhunan na ka-aircon pa. From Archiles James. Sarap buhay, hindi to totoo, okay? Actually, matagal yung daranasin mo munang hirap bago mo magamay yung work, tsaka bago mo masabi na masarap yung buhay sa call center. Okay? Laway lang puhunan na ka-aircon pa. Hindi lang laway ang puhunan sa call center. Dugo, pawis, tulog, puyat, minsan health mo, ma-hospital ka, magkakaroon ka ng mga kung ano ng mga sakit. Kasi nga, hindi biro yung sinasacrifice mo yung tulog mo or hindi biro yung binabago mo yung body clock mo para lang sumunod sa schedule ng client or ng mga customers. So, last, from Zara Clariza. Iba dito mga na-mention na pero pipili na lang ako ng isa. Madali lang naman trabaho dyan. English lang pwede lang. Sobrang clueless mo, girl. O kung sino ka man. Hindi siya madali, okay? Kung English lang, pwede nang puhunan. Maraming taong kayang mag-English. Nagtatype ka kung anong sinasabi sa'yo ng customer na hindi mo maintindihan yung accent. Ang bilis-bilis magsalita. Kinikimkim mo yung sama ng loob mo dahil minumura ka niya. Kailangan mong ipasa yung mga metrics mo dahil kundi pwedeng mawala yung trabaho mo. Okay? Ganun kahigpit sa attendance, sa lates, and sa mga breaks, sa mga over breaks. So, again, kung wala kayong idea sa industry na to, please stop degrading people or discouraging people. Kasi nga, marangal na trabaho ang BPO, and as I've mentioned, we're proud of it. Ayun lang. So, I'm not gonna make this video very long, guys, and I hope you liked it. If I missed something, go ahead and put them in the comment section below. And I'm gonna be posting more relatable videos like this. I hope you subscribe if you haven't already. And give it a thumbs up if you liked the video, okay? See you guys in my next vlog, and bye, good night, good morning, or basta whatever. Bye!